Pati pagpapalabas ng mga korte ng Temporary Restraining Order o TRO, inalmahan ni President-elect Rodrigo Duterte dahil ugat daw ito ng korupsyon. Ayon sa isang eksperto, pwedeng utusan ng Pangulo ang mga korte kaugnay ng pag-i-issue ng TRO pero hindi ang Korte Suprema. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Maging ang hudikatura, hindi raw makakaligtas sa polisiya ni President-elect Rodrigo Duterte laban sa tiwaling gawain kapag siya'y umupo na sa pwesto. I will be harsh. Basta corruption, I will be harsh. And I'm telling everybody, and I'm sending somebody to the Supreme Court, I really do not know kung sinong kausapin doon, to stop this practice of the judiciary, TRO ng TRO. And you cannot implement the project. The TRO simply means money for the judges. They have to stop it. Nirereklamo na rin dati ng mga nakaraang administrasyon ang paglabas ng TRO ng mga korte mula sa mga natalong kumpanyang nagbid sa mga milyong pisong government project. Pero sabi ni Duterte, pag mag-go signal ako, ibig sabihin yan, walang korupsyon. That no money changes hands there. Tumanggi magsalita ang Korte Suprema sa pahayag ni Duterte. Ayon naman sa constitutionalist na si dating University of the Philippines, Lodin Pacifico Agabin, maaaring iutos ng Pangulo ng Bansa na huwag na maglabas ng TRO ang Korte base sa Republic Act 8975. Pero sa mga lower court lang daw ito maaaring iutos at hindi sa Korte Suprema. With respect to the Supreme Court, mayroong constitutional provision which makes it a duty on the part of the Supreme Court to check grave abuse of discretion. Kaya the Supreme Court cannot be governed by the existing statute. Dahil abogado at dating prosecutor din si Duterte, sabi ni Agabin, alam niya ang rule of law. Sabi naman ng Malacanang, dapat igalang ang proseso at mga desisyon ng mga korte lalo't isang co-equal branch ang judiciary. Importante rin na kilalanin na yung hudikatura ay isang hiwalay at pantay na sangay ng pamahalaan at dapat din namang igalang ang mga proseso at desisyon nito. Victoria Tulad, GMA News.